Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong muling matutunghayan mula sa isang natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Hindi! Mama! Papa! Napabalikwas ng bangon si Dexter nang mapanaginipan ng kanyang mga magulang na tinutupok ng apoy. Pawis na pawis siyang napasandal sa dingding na gawa sa kawayan. Hindi niya alam kung para saan ang panaginip na yon. Matinding pangamba ang lumukob sa buo niyang sistema. Alam naman niyang hindi kailanman nagkakatotoo ang isang panaginip. Pero kakaiba ang dating niyon sa kanya. Pakiramdam niya, magkakatotoo yun sa hinaharap. "Dexter, aalis na tayo!" Sigaw ng kanyang ina. Napalingon siya sa bukana ng pinto nang marinig ang malakas nitong boses. "Sige po," sagot niya. Bata pa lang namulat na si Dexter sa kahirapan. 16 anyos na siya ngayon at hanggang grade 2 lamang ang inabot dahil sa kakulangan ng pera. Tanging pangangalakal lamang ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Kapos man sa material na bagay, labis naman ang pasasalamat ni Dexter sa Diyos dahil may mga magulang siyang mabait at mapagmahal. Pangangalakal ang ikinabubuhay nila. Hindi alintana ang matinding sikat ng araw o malakas na buhos ng ulan, makahanap lamang ng mailalaman sa kanilang sikmura. Minsan may kumukuha sa kanyang ina bilang labandera pero natigil na rin simula nung inatake ito dahil sa high blood. Mabuti at naagapan agad. Ilang beses na ring namasukan si Dexter bilang kargador pero isang araw lang ang itinatagal niya dahil pinagbintangan siyang nagnakaw ng pera ng kanyang kasamahan. Sumubok na rin siya sa construction pero hindi siya tinanggap. Kahit anong trabahong alam ni Dexter, sinubukan na niya pero hindi umayon sa kanya ang kapalaran. Lagi siyang bigo na makahanap ng matinong trabaho. Habang nasa daan, iniisip ni Dexter ang nalalapit na Kapaskuhan lalo na ang ihahanda nila para sa Noche Buena. Ang okasyon na yon ang hindi nila pwedeng baliwalain. Nakasanayan na nilang maghanda kahit pansit at tinapay lang. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan nila, hindi sila sumusuko. Nagtutulungan silang pamilya. Malayo-layo na rin ang narating nila nang mapansin ni Dexter ang isang tao na nakakubli sa malaking puno ng akasya. May kalayuan ng puno kaya hindi niya makita ang mukha nito dahil natatabunan nito ng itim na sombrero. Nagpalinga-linga siya. Walang masyadong tao sa kinaroroonan nila ngayon. Tahimik at mangilan-ngilan lang din ang dumaraang sasakyan. "Gusto mong magkapera?" Halos lumundag sa gulat ang puso ni Dexter nang biglang magsalita ang isang lalaki sa kanyang harapan. Napakurap-kurap pa siya. Naguguluhan kung saan nanggaling ang naturang lalaki, gayong wala naman siyang nakasabayan maliban sa kanyang ina. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Sunod-sunod niyang tanong. "Dexter, magmadali ka!" Naagaw ng atensyon niya ang malakas na boses ng kanyang ina. Kaya naman na muli niyang ibaling ang paningin sa lalaki ay wala na ito sa harap niya. Subalit ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Sa pagsapit ng gabi, habang nakahiga si Dexter sa katre, biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng estrangherong lalaki. Sigurado siyang totoong tao nakita niya dahil nagsalita pa ito. Pero bigla ring naisip ni Dexter na baka niloloko lang siya ng kanyang imahinasyon dahil bigla naman itong naglaho sa paningin niya. "Kung gusto mong yumaman, sabihin mo lang sa akin." Gulat at pagkamangha ang rumihistro sa mukha ni Dexter nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang dibdib dahil sa bilis ng kabog nito. Kinusot-kusot niya ang mga mata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya ng gising. Subalit naroon pa rin sa maliit niyang silid ang nasabing lalaki. "Sino ka? Saan ka dumaan?" Sunod-sunod niyang tanong. Seryoso lang itong nakatitig sa kanya. "Pag-isipan mo lang mabuti. Puntahan mo lang ako sa address na ito kapag nakapagdesisyon ka na." Wika nito. May inabot itong isang maliit na papel sa kanya bago tinungo ang pinto. Tulalang napatingin si Dexter sa papel habang inisa-isang basahin ang nakasulat doon. Nakailang ulit pa siya sa pagbasa dahil hindi niya maintindihan ang nakalagay roon. Ipinilig niya ang ulo. Nagtatalo ang isip at puso niya. Pero sa huli, isinantabi na lamang niya ang bagay na yon.
Nang sumapit ang ika-24 ng Disyembre, maaga pa lang ay gising na si Dexter. Naabutan ang kanyang mga magulang sa kusina habang nakaupo sa papag. "Dexter, hindi kita masasamahan ngayon dahil masama ang pakiramdam ng papa mo." Tumango lamang siya bilang tugon bago nagpa siyang umalis. Pero sandali siyang natigilan nang biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng estrangherong lalaki noong nakaraang gabi. Gusto niyang sabihin sa mga magulang yon pero nagdadalawang isip siya. Baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Lumingon si Dexter sa pinagmulan. Gumuhit sa labi niya ang ngiti nang makita ang mga magulang na yakap ang isa't isa. Marahas siyang nagbuntong hininga. Buo na ang pasya ni Dexter at gagawin niya ang lahat, mabigyan lamang ng maayos na buhay ang mga magulang sa pamamagitan ng estrangherong lalaki na yon kung totoo man ang sinasabi nito. Natapos ang buong maghapon, ngunit kaunti pa lang ang naipon ni Dexter. Marami na rin kasi ang nangongolekta ng basura. Ang iba kanina nag-aagawan pa sa mga plastik. Laglag ang balikat na tinungo ang address na tinutukoy ng estrangherong lalaki. Nagbabaka sakali siyang doon niya makukuha ang kasagutan sa mga tanong niya. Baka siya na ang sagot sa lahat ng kahilingan ko. Bulong niya sa sarili. Handa ka na bang humiling ngayong Pasko? Bungad sa kanya ng lalaki nang tuluyan na niyang marating ang tahanan nito. Hindi naman siya nahirapan hanapin ang bahay nito dahil malapit lamang ito sa kakahuyan kung saan una niyang nasilayan ng lalaki na nakakubli sa puno ng malaking akasya. Namangha pa si Dexter sa nakita. Para kasing palasyo ang bahay nito sa sobrang laki at ang ganda ng paligid. Pero nagtaka pa rin siya dahil nasa kakahuyan nakatayo ang bahay sa halip sa syudad. Tsaka ngayon lamang niya napansin ang naturang bahay. Pero may kasunduan tayo bago mo makuha ang gusto mo. Dagdag nito, bagay na nagpatigil kay Dexter sa pagmamasid sa buong paligid. Napalunok siya. Pakiramdam niya, may bumara sa kanyang lalamunan nang marinig ang sinabi nito. Pero sa huli, tumangu-tangu pa rin siya bilang tugon. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. Pagbalik nito, may hawak itong kutsilyo. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Dexter nang iniumang sa kanya ang hawak nitong patalim. "Anong gagawin mo?" taranta niyang tanong. Ngumisi ito. May kinuha na isang pirasong papel sa mesa saka muling umupo sa sofa. Pirmahan mo ang papel na ito gamit ang iyong dugo. Wika nito sabay abot muli sa kanya ng kutsilyo. Nag-alangan man ay sinunod pa rin ni Dexter ang utos ng lalaki. Dahil isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pikit batang hiniwaan ni Dexter ang kanyang daliri. Namumutlang ipinirma yon sa kasunduan. Hindi mo man lang bababasahin ang nakasulat dyan? Hindi na, tsaka hindi po ako masyadong marunong magbasa. Tugon naman ni Dexter. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ng lalaki bago kinuha ang papel sa kamay niya. Ano ang iyong kahilingan? Tamang-tama, dahil ilang minuto na lang ay Pasko na. Wika nito. Namilog ang mga mata ni Dexter sa narinig. Ganon ba siya katagal na kasama ito? Bakit hindi man lang niya napansin ang oras? Ngumiti siya sa kadahan-dahang ipinikit ang mga mata. Humiling na nga siya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siyang umuwi. Naabutan ni Dexter na masayang naghahanda ng pagkain ang kanyang mga magulang. Iba't ibang klase ng mga pagkain. "Nagkatotoo ang hiling ko!" Malakas niyang sambit. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid. Dito'y naabutan niya ang limpak-limpak na salapi na kasalukuyang nakapatong sa katre. "Makukuha ko na ngayon ang lahat ng gusto ko!" Nakangising sambit ni Dexter. Matapos siligpit ang mga pera, muli siyang lumabas ng silid. Dumiretso si Dexter sa labas ng bahay, sa halip na samahan ng pamilya upang pagsaluhan ng handa. Ito ang unang beses na wala siya sa hapag kasama ang mga magulang sa pagpasok ng Kapaskuhan. Sa isang iglap lang ay binago na siya ng pera. Hindi pa rin umuwi si Dexter kinabukasan. Naging hambog siya. Hindi na siya ang Dexter na maawain, mabait at mapagmahal na anak. Naging ganid siya sa pera. Ginamit niya sa mali ang lahat. Ibinili ng luho. Natutong uminom at magsugal. Ni bakas ng awa, walang natira sa katawan niya. Ilang sandali pa'y may lumapit sa kanyang pulubi. Humingi ng barya pero tinadyakan niya lang ito.
Umalis ka nga sa harapan ko! Ang baho-baho mo! Singhal ni Dexter sa lalaking nakasuot ng pulang hood. Marungi sa mukha nito at matalim ang mga matang ipinukol sa kanya. Nakaramdam ng kakaiba si Dexter nang matitigan ng mga mata nito. Pamilyar ang mga titig nito. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginagawa mo. Matigas na sambit ng pulubi bago tuluyang umalis. Umiling na lamang si Dexter at nagpa siyang umuwi sa kanila. Tay, saan ka pupunta? Malakas na sigaw ni Dexter nang makitang may hawak na itak ang ama. Papunta siya sa kabilang kanto habang bitbit ang di kalakihang itak. Sa halip na makinig, mas binilisan pa nito ang paghakbang. Sakto namang may paparating na sasakyan, subalit nakailag pa rin ito. Para itong sinaniban ng masamang nilalang dahil sa liksi ng mga kilos. Papatayin kita! Sigaw ni Isko ang ama ni Dexter. Sa isang iglap lang, bumulagta na lamang sa lupa ang isang lalaking may katandaan. Walang makapagsabi kung ano ang pinagmulan ng krimen dahil biglaan ang pangyayari. Maging si Dexter ay nanlaki ang mga matang nakatingin sa ama. Dali-daling inakay ni Dexter ang ama pauwi sa kanilang bahay. Hindi na niya inisip pa kung hahabulin sila ng mga taong bayan. Ang mahalagay mailayo niya ang ama kundi tiyak na kukuyugin siya ng mga yon. Nagawa niyang itakas ang ama pero hindi pa pala tapos ang lahat. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang maaktuhang ginigilitan ng kanyang ina ang leeg ng kanilang aso sa loob mismo ng kanilang bahay. Nanlumo si Dexter sa nasaksihan. Katatapos lang ng Pasko pero marami nang nangyari sa pamilya niya. Napaiyak siya habang tinitingnan ng mga magulang na tila sinaniban ng demonyo. Nang araw na iyon, bumalik siya sa kakahuyan kung saan nakatirik ang malaking bahay ng lalaking nakausap niya. Subalit wala na ito roon. Isang malaking puno ng akasya na lamang ang nakatayo. Nakapangingilabot ang itsura. Walang mga dahon pero tila buhay na kumikilos ang mga sanga noon. Ang kasunduan ay kasunduan! Mabilis na napalingon si Dexter sa pinagmulan ng tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Dumadagundong na nagpatayo ng kanyang balahibo. Nakaramdam man siya ng takot, nilakasan pa rin niya ang loob na kausapin ito. Parang awa mo na. Kung sino ka man, huwag mong idamay ang pamilya ko. Ako na lang ang kunin mo. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Dexter. Lumuhod pa siya para masigurong maaawa ito sa kanya pero tinawanan lang siya nito. Hayop ka! Nilinlang mo ko! Gumalaw ang sanga ng puno na tila kamay palapit sa kanyang mukha. Kailanman ay hindi kami marunong manlinlang. Kayong mga tao ang hindi makontento! Pumikit si Dexter, nagdasal sa itaas na tulungan siyang iligtas sa mga magulang pero walang saysay ang lahat. Sa kanyang pagmulat, mukha ng mga magulang ang kanyang nasilayan. Napatayo at napalapit siya para yakapin ang mga ito pero malakas na apoy ang pumagitna sa kanila. Umiiyak, sumisigaw pero wala siyang marinig. Pilit na inaabot ang kanyang kamay pero hindi niya mahawakan. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa nang makitang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga magulang, ganon din ang puno ng akasya. Patawad, Tay, Nay, patawad. Nangihinang napaupo sa lupa si Dexter. Walang patid ang pagluha, puno ng pagsisisi. Ang simpleng hiling nagdulot ng matinding hinagpis. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Mirna Tumbale. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.